Magandang araw pong muli at welcome pong muli dito sa Huntahan ng Bayan TV. Panoodin po natin itong naging pakikipag-usap nitong tatlong magagaling na kongresista sa mga taga Zambales, yung grupo ng mga ngisda na nangingisda sa West Philippine Sea. Tingnan po natin kung ano ang kanilang gustong alamin. Ito po ay si Richard Gomez, nandito po yung si Adjong at saka itong si Pimentel. Ito po yung magsasalita ngayon, ito po yung puti ang buhok. Panoorin po natin. Meron lang po akong katunungan. Lahat po ng testimonya ninyo, alam na po natin na sa pagkangayon ay talagang mahirap ang kalagayan ninyo. Meron akong tanong, kailan ho sinimulan ng China itong pagharang sa pangingisda ninyo? Pero naman po ang pagpunta ninyo dun sa mga Scarborough Shoal, kung saan yung fishing grounds, kailan po talagang nagsimula, naghigpit? Anong taon po, kung natatandaan po ninyo, nagsimula maghigpit ang China para hindi na kayo mangisda dun sa lugar na pinangisdaan ng inyong ninono? 2014 po. Dahil sa kakayahan po na lagi po ako nangingisda dyan. Ako po talaga ang unang hinaras ng China dyan ng 2014. Pero sa panahon naman nung nangyari na naging presidente si Rodrigo Duterte, kaya muli po kaming nakabalik. Pero sa panahon ngayon po, hindi po namin alam dahil sa sinasabing gentleman agreement. Bigla pong nag-alarma na naman ang China na nung May 14 is nasa Baho de Masinloc po kami is talagang pinilit po kaming pauwiin. Kaya ang pag-uumpisa po talaga ng pangharas ng China dyan is 2014. Pero nahinto po nung umupo si President Duterte. Kaya kami pong mga mangingisda na laging nandyan po sa Scarborough is nakabalik. Pero sa ngayon lang po ulit na nang haras ulit sila ng mga Pilipinong nangingisda. Kaya natanong ko po ito dahil para... Yan po ang naging sagot sa kanya ng mga ngisda. At tingnan nyo po kung paano niya paikutin yung kanyang tanong. Ito na naman yung panibago niyang tanong. Malaman ho ninyo, ang rason ho talaga ng itong hearing po natin, hiling niya na imbestigahan yung sinasabing gentleman's agreement. Kasi lumabas po sa TV, itong Chinese ambassador nagsalita na may nagkaroon daw ng panahon ni Pangulong Duterte ng gentleman's agreement. Kaya tinanong ko po sa inyo kung kailan talaga nag-higpit. Kasi maaaring nagkaroon nga ng gentleman's agreement between the past administration at saka ng Chinese government. Kaya nainganyo o naging agresibo mula nung panahon ni President Duterte dahil nga dito sa gentleman's agreement. Lately, nakita po natin masyado talagang agresibo sila bago pa man dumating ang administrasyon ni President Marcos, no? Sa dumaan na mga taon, okay, starting 2014. So bago po mag 2014, malaya ho kayong nangingisda doon. Opo sir, mula nung, gaya nga ng sinabi ko, mula nung umupo si Presidente Duterte, hanggang sa ngayon nakapangisda kami. Ngayon lang po nangyari muli, nung May 14, ngayon pong taon lang, na nangyari ulit po na nangharas po sila. So, yan po yung naging sagot nung mangingisda kay Pimentel. Kung atin pong mapapansin, itong tatlo na to, kunwari, ang inaalam nila, yung kapasidad ng mga mangisda, kung paano sila manghuli, kung gaano karami, at pinapalabas nilang dahil sa naging pangharas ng China, hindi na sila nakakahuli ng gaya ng inaasahan, at totoo naman po yan. Pero masdan po natin at pansinin, ang intention po nila parang sirain si dating Pangulong President Duterte. Kasi po, tingnan nyo itong mga mangingisda, tinatanong ni Pimentel kung ano ba yung pagkakaalam nila dun sa gentleman's agreement. Anak naman ng pating. Ano naman po kaya ang malalaman ng mga tao na yan sa gentleman's agreement? Ang liwanag naman po ng sinasabi nila sa inyo nung 2014 hanggang nung panahon ni ex-president Duterte, malaya silang nakakapangisda. Ang ibig sabihin po noon,
walang kasunduan na kagaya ng sinasabi nyo. At ang alam po nating lahat dyan ay mayroon lang silang usapan na payagan yung mga mangingisda natin na mga kapangisda. Wala pong naging problema yung mga mangingisda natin ang panahon na yan. Pero ito pong direksyon ng inyong pagtatanong, parang pinipilit nyong paaminin yung mga mangingisda na totoo yung gentleman's agreement. At parang gusto nyong palabasin na kaya hindi sila nakakapangisda dyan ngayon dahil doon sa gentleman's agreement, which is napakalaki po ng pagkakamali, kasi maliwanag po ang sinasabi sa inyo ng mga mangingisda ngayon na sila ay open na nakakapangisda mula noong 2014 hanggang sa nung panahon ni buong panahon ng panunungkulan ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, at natigil na lang nitong May 14. Yan po yung panahon na mainit yung usapan doon sa new model between China at saka Pilipinas. Ang nakakapagtaka po sa inyo, ang pinipilit nyong hanapin yung gentleman's agreement, samantalang maliwanag pa po sa sikat ng araw at nakikita nyo naman, nakiusap nyo yung mga mangingisda, wala naman silang pagkakaalam doon sa gentleman's agreement. Pero ang isang napakagandang pangyayari, malaya silang nakakapangisda. Kasi po, kung tutusin, kung ano man po yung sinasabi yung gentleman's agreement, kung natatandaan nyo, nang sabi nga ni PBBM, siya ay na-horrified at pinawawalan niya na ng visa. So mula po nung magsalita si Presidente Marcos noon, wala na pong visa yung gentleman's agreement. Pero magtaka kayo, bakit hanggang ngayon binubuli tayo ng China? Bakit kinakanyon tayo ng China ng tubig? Bakit tinataboy yung mga isda? So, hindi nyo po ba naiisip na yung bagong kasunduan ay mayroong hindi nasusunod? Tingnan po ninyo. Balikan po ninyo yung mga pangyayari. Mula ng 2014 hanggang sa kasalukuyan ng May 14, malaya yung mga tao. Pagpasok po nung sinasabing new models na agreement, nagkaroon na po ng pangaharas. Tinataboy na yung mga isda, winawater cannon na. So, sa tingin nyo, mayroon bang hindi nasunod doon sa kasunduan o talagang ganun lang ang China? Pero isipin nyo bago pa umupo si Presidente Duterte, may pinag-uusapan na dyan sa West Philippine Sea. At tumino nga lang yan ng panahon ni Duterte at medyo naging maluwag yung mga taong mangisda. Pero pagpasok ni Marcos, ito na naman po tayo. Isang katutak na visiting force ang nandiyan dyan sa lugar na yan, na nakaharap dyan para lang protektahan yan. Pero ano po bang nangyayari? Nakakatulong po ba yan sa kabuhayan natin? Nakakatulong po ba yan sa kabuhayan ng mga mangingisda? At sana naman itong mga ganitong klase ng congressman, bakit ang pagkahahanapan nyo ng gentleman's agreement yung mangingisda? Sa tingin nyo ba may alam sila dyan? Sa tingin nyo ba mayroon silang nakakausap na mga Chinese officer o Chinese na malalaking opisyal dyan sa gitna ng dagat habang sila ay nangingisda? So nakakatawa, medyo parang wala na sa direksyon yung pag-iimbestiga nyo. Kung mo ba hindi nakapasayan doon sa investigasyon na ginawa sa Kongreso at binarabara lang sila ni na sekretarya nyo dahil hindi naman talaga totoo. So yung mangingisda na naman ngayon ang pinagbabalingan nyo at kunwari bigay tulong ng ayuda ang dahilan. Alam nyo mga sir, lalo lang kayong napaghahalata ng mga tao lalo lang nakikita ng mga tao kung ano ang sistema ng gobyerno na mayroon kayong gustong palakarin. Ang gusto nyo lahat maging sunod-sunuran doon sa presidente at tanggapin na lahat kung ano ang gusto niya. Ang laki po ng hamon sa mga opisyal ng gobyerno. Ang laki po kasi ng issue ng pamahalaan. At ang pinakamalaking issue nandoon sa pamilya ng presidente, mula sa asawa, sa anak, at doon sa mismong presidente. Bakit hindi nyo po kaya hikayatin yung presidente na tapusin yung problema at ipakita sa tao yung katotohanan? So, kasi po,
nagugulo lang eh. Sabi nyo nga, nagsasayang lang ng pondo yung ibang investigasyon. Yan pong ginagawa nyo, ano po ba yan sa tingin nyo? Sa tingin nyo ba may makukuha kayong sagot doon sa mga tinatanong nyo na mangingisda tungkol sa gentleman's agreement? At kung sakasakali mang may magsabing oo, sa tingin nyo ba talagang meron? Sa tingin nyo ba may makukuha kayong dokumento sa kanila na mayroong gentleman's agreement? Medyo parang taliwas po yata. Nakakatawa lang kasi kayong mga congressman, ang pinagbabalingan nyo ngayon, yung maliliit na hinahanapan nyo ng rason at dahilan doon sa nangyayari sa West Philippine Sea. Hanggang dito na lamang pong muli at maraming pong salamat. Magandang araw po.